Magandang araw, Malacanang Press Corps. Maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Hi, Yusek. Good morning po. Ma'am, can we confirm when did VP Sara apply for the travel grant for Europe? Sa ating binigay na ulat or report, April 14 ang kanyang pag-apply or pag-request for travel authority. Her recent statement says it's a last-minute approval, and critics are saying po na the Office of the President intentionally approved it hours before her supposed departure. Ano pong opinion? Ganyan ba ang gusto niyang palabasin? Ang Vice Presidente, ayon naman po sa records, ay nakakatanggap po ng dokumento para sa travel authority niya a day before her intended vacation. So, hindi naman po siya tinanggihan. Wala pa sa record na kapag siya'y nag-request ng pagbabakasyon or personal trip ng mahabang araw or mahaba na panahon na siya'y tinanggihan. So, para sabihin na last minute resolution or decision to, hindi po ganon. Dahil yun po palagi, normally, nangyayari po ang pagbibigay sa kanya ng travel authority a day before. And Yusek, sabi rin po ni VP Duterte, she's appealing for confidentiality to secure her, for security purposes daw po. Ano pong masasabi ng palasyo dito? Siya po ay isang public servant. Hindi po siya pribado. Hindi po maitatago ang mga bagay-bagay na nais niyang itago. May mga bagay na dapat nalalaman ng publiko dahil siya ay isang public servant. Katulad nga po nito, sa gitna ng krisis sa Middle East, sa gitna ng mga bilyones na issue na napapaloob ngayon sa Vice Presidente at sa kanyang asawa. Kung kayo ang tatanungin, kung kayo ang Vice Presidente, nararapat ba na magbakasyon? Kung yan po ang nais niya na magbakasyon at mag-world tour, ibigay ang hilig. Considering na wala naman siyang ilbo, wala rin naman na precautionary whole departure order. So, yun lamang po. Follow-up question, Mads Moratillo, Net25. Hi ma'am, related lang po sa question ni Ivy. Usually ma'am, gano'ng katagal po bago binibigay yung travel authority? I mean yung duration like 1 week or 2 weeks after the application? Normally po mga 5 working days inaayos. At pagka ang Vice Presidente naman ang humihiling, hindi naman niya tinatanggihan. So, hindi po siya dapat issue. So, ang issue na lang dito, sabi nga natin, we expedite the travel request, no? We usually expedite the processing of the travel request. What matters most now, no? Bakit nagbago ang isipan ni Pangulo or rather ni dating ni Vice Presidente? What made her change her mind is the 6.7 billion question. Thank you ma'am. Sunod po na tanong, Rafi Ayeng, Daily Tribune. Follow up lang dun sa travel authority. Ma'am, yung mga travel request na yan, since sinasabi niyo naman po na namamasyal lang ang Vice President, wala po bang kakayahan ng Presidente na? Hindi ko naman sinabi na mamasyal. Sinabi ko nagbabakasyon, personal trip. Wala po bang kakayahan ng Presidente na questionin ang Vice Presidente na, oops, teka, parang nagbabakasyon ka na nga lang. Sabi nga natin, ibigay ang hilig ng walang ligalig. Tapos ma'am, nabanggit niyo po yung billion-billion. Ano po yung reaksyon ng palasyo dito sa pagkakatuklas nga nung bilyon-bilyong transaksyon sa joint bank account ng mag-amang Duterte na isiniwalat ng AMLAC? Hindi ito bago. Hindi ito bago na nadinig natin. So, walang reaksyon ang Pangulo, walang reaksyon ang palasyo. Mas maganda pong malaman natin kung ano ba ang reaksyon ng Vice Presidente dahil nabunyag itong bilyon-bilyon transaksyon na nakita sa kanyang mga bank accounts. At hindi pa rin po humaharap ang Vice Presidente. Ano po ang mensahe niyo sa kanya para harapin ang Ako magme-mensahe? Ako talaga. palasyo?
Unang-una, hindi kailangan bigyan ng mensahe ang Vice Presidente. Unang-una, malaki na po siya. Pangalawa, Vice Presidente po siya. Public servant siya. So, sabi niya, isinusulong niya ang accountability and transparency. Siya po ang dapat na makaalam kung anong dapat niyang gawin, kung paano ito ipapaliwanag sa taong bayan. So, di niya po kailangan ng anumang mensahe mula sa palasyo.